Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Sa Bigman Hobby Shop, salig ng galawan. Airsoft gear mo, sigurado pang malakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Bigman Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, alagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Bigman, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Bigman Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Bigman. Dito sa Bigman, serbisyo kalidad, walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara, trabaho laging ganado. Context namin, expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ang paglipad. Bigman, 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 best service in the land. Bigman, Bigman, tara na, sumama ka na sa Bigman gang. Bigman Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Bigman. Dito sa Bigman, serbisyo kalidad, walang iwanan. Bigman, Bigman, best service in the land. Bigman, Bigman, tara na, sumama ka na sa Bigman gang. Bigman Hobby Shop, game strong, service stronger. Alisin mo dun yun, no? Yung sili ba? Alisin mo dun. Okay, hello po, good afternoon mga ka-airsoft. Sunday afternoon today. Review and unbox po tayo ng unit ng ating mga bossing. Okay, ngayon, review and unbox ng unit natin mga bossing. Ang mga bossing natin na nag-request ng mga item for shipping. Okay, Carl Roque of Zamboanga City. Okay, Bong Santos of Vegan Ilocos Sur. Chris Season of Nueva Vizcaya. Okay, malulupit ngayon to. Dalawang pistol, isang rifle. So pagsasabay-sabay natin para i-review and unbox for today. I-demo yung test fire natin. Lahat papakita natin, wala tayong itatago. Lahat ibibigay natin, wala tayong titipirin. Okay? So, review and unbox ng unit natin mga bossing for the day. Carl Roque of Zamboanga City. Unahin po natin. Ang unit natin, Airsoft, Carl Roque is the 1911 para ordinance. Ito yung ibang version ng 1911 na sinasabi ko sa inyo. Normally, ang isang 1911 Classic, merong magazine na single stock. Okay? Single stock. Ibig sabihin, ganito. Ito, single stock to mga ka-airsoft pa yan. No? Kita nyo, napansin ninyo, ang nipis-nipis. Diba? This is a single stock magazine of a 1911. Single stock lang, manipis lang siya. Parang ganito, pwede siya sa ganito. Yan. Diba? 1911, pasok mo. Single stock, pasok siya. Diba? Ayan.
Itong unit na nasa inyong harapan ngayon ay hindi siya ordinary version ng 1911 single stock magazine. Bagkos, naka-high cap pa siya. O, di ba? High cap pa, ibig sabihin, high capacity. Compare mo sa isang single stock, ayan. Yan ang pinagkaiba niya. This is a 14 rounds magazine of a 1911 and this is a 27 rounds of a high kappa na of a 1911. So, masasabi natin na although yung itsura niya is classic, conventional iron sight, front, bomber sight, medyo naging modern. Walang rail, classic yan, di ba? Pagdating sa trigger, medyo naging modern kasi adjustable trigger. Diba? Pagdating sa hammer, medyo naging modern, nag-compensate siya sa trigger. Pagdating sa beaver tail, naging modern kasi long tail. O, di ba? Then sa grip, wala ka naman masasabi, decente ang grip. Pagdating dito sa grip na to, wala siyang magwell, so definitely, classic siya. Yung feel, yung paghawak mo, para kang humawak ng 2011. Kasi ang taba taba na rin ng grip oh. Then sa safe tayo ayan. Normally, ang isang 1911, tatandaan ninyo, ang safe is nandito lang sa side na to. Okay? Pero itong isa na to, ambi, kabilaan na rin siya. Parang 2011 na, di ba? Oh, papakitaan ko kayo ng 1911 Kuha tayo ng isang classic na 1911. Bigyan mo ako 1911 dyan na. Ito. Ayan. This is a 1911. Pagpasensya na, tama ba ako? This is black version ba nito? Okay, sige. Ito na, okay na to. Ayan, pagpasensya nyo na kasi 1911 na naipakita ko two-tone. Ayan. 1911, halos magkaparehas, halos magkamukha, oh. Ang pinagkaiba lang nila ito. Ito. Kung mapapansin nyo, yung walang safe dito ina-access. Dito lang, ayan. O, ayan, ha. Pag isa-safe mo, ayan, dito lang. Ayan. Sa side na yan. Dito, wala. So, hindi siya ambi. Okay? Ngayon, ito, ambidextrous. Meron dito, meron din dito. Kaya hindi ko masabi na classic 1911 to kasi ano nakalagay dito? Ba't wala? High kappa, oh. No? Kasi nga, ayun, modern siya, di ba? Kaya itong unit na to, 1911 with a twist of a 2011. Okay? Hindi na siya purely talagang classic na classic. Medyo may pagka ano na rin siya. May pagka modern. Ito yung unit natin kay Airsoft Carl Roque of Zamboanga City. Diretso na natin. Sige, test fire na natin. Okay? Number 1, silicone oil. Press the valve, then spray. Dito rin sa ilalim, spray. Okay. Ngayon, kunin natin yung unit. Kasa natin. I-lock natin manually. Sprayan natin sa slide stopper. Okay. Sprayan din natin sa nozzle. Okay. Itong unit na to, normally, ang isang 1911, hindi talaga dapat, hindi namin finifix outer barrel. At hindi talaga dapat i-fix outer barrel. Kasi, ang isang 1911 is a classic unit. Mawawala yung pagiging classic unit niya kung i-upgrade natin into fixed outer barrel. Pero nakadepende yan. Pag ni-request ng ka-airsoft, big man, i-upgrade mo na. Di ba? Sinusunod naman natin. Kaya itong unit na to is naka-fixed outer barrel. Ang barrel niya, fixed na, hindi na kumakalog. Okay? Check nyo yung unit nyo kung naka 1911 kayo, tapos yung itsura ng barrel is ganito. Pakita ko sa inyo, ha.
Itsura ng barrel is ganito. Ibig sabihin, hindi naka-fix outer barrel yan. Hindi upgraded yan. Medyo laglag pagdating sa accuracy. Medyo laglag pagdating sa durability. Pero pag ganito, hindi siya kumakalog. Okay, hindi siya umaalog kasi naka-fix outer barrel. Then, second, naka-fine tuning. Then, naka-trigger job. Then, naka-hammer protection pad. Ang upgrade nito, 4. Fix outer barrel, fine tuning, trigger job, tsaka hammer protection pad. Hindi natin siya in-enhance into big bore nozzle. Hindi rin natin siya in-upgrade ng half rubber. Okay? Kasi mawawala yung mawawala yung essence ng pagiging classic niya kung lahat i-upgrade natin siya. Mas magandang maging manatili siyang ganito. Okay? Pagdating sa lakas, oo, malakas siya kasi literal na malakas kasi caliber 45 eh. Di ba? Okay? So, attack, arrest. Ngayon, lagyan natin lagyan natin siya ng green gas. Ang ginagamit na green gas dito is 12 kg. Hindi siya ginagamitan ng 14 kg. Okay? Upside down, then press down. 1, 2. 2 seconds only is enough para ma-power natin yung unit. Yung 2 seconds na inilagay natin can fire 40 rounds, 50 rounds, and up to 60 rounds above. Okay? Depende sa klase ng panahon natin. Pag malamig ang panahon, medyo malakas ang consumption. Pero pag mainit ang panahon, matipid ang consumption. Okay? So, lagyan natin ng 0.20 rounds muna, ng 0.20 grams muna kasi iko-corona natin siya. Atake natin pababa. Place your right thumb here. Okay. Ayan. Ayan. Okay, 0.20 grams. Tapos, lagyan natin ng 0.30 grams kasi magpa-fire din naman tayo afterwards. Mga ka-airsoft, meron akong isang topic, no? Meron sa YouTube natin na nag-comment, kaya ko raw nilalagyan ng 0.20 grams yung isang BB, yung isang airsoft, kaya ko raw nilalagyan ng 0.20 grams para mataas daw yung chrono. Yun yung sabi nung nag-comment. Yung nag-comment na yon, nagsasalita siya ng bagay na hindi niya alam. Okay? Pag nagko-chrono ka, para makuha mo yung eksakto, uniform, sabi nga di ba? Lahat ng shop, lahat ng taong nagko-chrono, kung alam mo yung ginagawa mo, 0.20 grams ka magko-chrono. Hindi pwedeng yung isang shop, magko-chrono siya 0.30, yung isang shop 0.25, yung isang shop 0.40. Hindi pwedeng iba-iba. Using the chrono para makuha mo yung identicality, yung pagiging uniform ng result, kailangan sa 0.20 grams ka magko-chrono. Hindi ako nagko-chrono sa 0.20 grams para pataasin ang FPS. Talagang mataas ang FPS ng unit ko. Kasi ang unit ko upgraded. Okay? Iwasan po natin yung mga nagsasalita tayo ng bagay-bagay na hindi natin alam. No? Iwasan natin yun. Pangit yun. Pangit yun, no? Magsasalita ka ng ganong bagay kasi hindi mo alam. So, dapat hindi ka na lang magsalita, no? Tatandaan mo to, sa tuwing magko-chrono, ang lahat ng mga shop, ginagamit 0.20 grams para makuha yung eksaktong result. Okay? Nakakaawa yung iba kasing mga tao na nagsasalita sila ng mga bagay na hindi nila alam, no? Okay, video. Chrono test muna natin para alam nung airsoft natin yung lakas ng unit niya.
Okay. Mga Airsoft, 1911. Para ordinance, chrono test natin. Kasa. Firing! 393 FPS. 0.20 grams, 12 kg gas, firing! 398 FPS. 400 FPS. 397 FPS. Ayun. Okay? Ang unit dito sa Big Man, sadyang malakas kasi ina-upgrade. Hindi kasi out of the box itong unit na to. Upgraded. No? Kaya malakas. Hindi tayo nandadaya sa FPS. 0.20 grams ang standard unit of measurement na ginagamit para makuha mo yung tamang result. No? Hindi ako gumagamit ng 0.20 grams dahil gusto kong pataasin ang FPS. Hinahamon kita kung sino ka man na nag-comment sa YouTube video namin. Kunin mo yung unit mo, gamit tayo parehas ng 0.20, gamit tayo parehas ng 0.25, gamit tayo parehas ng 0.30. I-chrono test natin sa different chrono result. Tignan natin kung hindi mangulunto yung unit mo. Okay? Okay, 1911. Go. Go. 1911, para ordinance, upgraded version, 400 FPS. Firing! Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, itong unit na to, upgraded. Okay? Ginamitan ko ng 0.20 na BBs, hindi para palakasin ng result. Natatawa ako doon sa nag-comment eh. Ginamitan ko ng 0.20 na BBs, hindi para palakasin ng result. Para makuha yung tamang result. Minsan mapapailing ka na lang doon sa mga taong nagmamagaling na talagang wala namang alam, di ba? Minsan mapapailing ka na lang eh, no? Magko-comment na mga balagbag na comment using a dummy account, di ba? Wala kang silbi sa mundo. Di ba? Ikaw na nagko-comment na using dummy account, wala kang bayag. Para mag-comment ka using dummy account, kung talagang matapang ka, iharap mo yung tunay mong account. Di ba? Palala na nga ng palala ang fake news sa mundo eh. Sasama ka pa. Di ba? Palala na nga ng palala yung mga trolls sa mundo. Dadagdag ka pa. Huwag na lang tayo magsalita ng mga bagay kung hindi naman natin alam. Di ba? Gumagamit ng 0.20 grams at 12 kg ang bawat shop pag nagkokrono. Walang shop na gumagamit ng 0.30 grams pag nagkokrono. Kung gusto niyang makuha yung result na pinakatama, sa 0.20 grams natin ibinabata yan. Unit po ng ating ka-airsoft, Carl Roque of Zamboanga City. The 1911 para ordinance. Okay, next unit natin is unit ng ating ka-airsoft, Bong Santos of Vigan, Ilocos Sur. Ang kanyang unit is the Glock 17 High-End Edition SRC and Umarex collaboration. Okay, yan Mga airsoft, ito yung unit na ito yung unit na masasabi natin na talagang legal. Walang illegal sa unit na to, no? Ito yung unit na legal kasi may tatak siya na Glock.
Yung tatak niya na Glock, license na tatak yan. Hindi ito yung illegal. May illegal version nito, yung China. Ang brand is Double Bell or ENC. Yun yung illegal version. Yun yung may copyright, no? Ito, license version po ito. Ang laman loob nito is, kung hindi full steel CNC, aluminum zinc na basal, na virgin. Hindi recycled. Ang recycled version ng ganito is yung ENC and Double Bell. Ang laman loob, kakulay nung rice cooker, kakulay nung sirang sandok, kakulay ng Coke in can na alloy. Ito po, hindi po ito recycled alloy. High-end version po ito, fully licensed, SRC and Umarex collaboration. Number 1, lagyan natin ng silicone oil sa ibabaw. Kasa, ilak manually, sprayan natin ang slides ay ang nozzle. Okay? Then, yung unit na to, naka-fix outer barrel. Hindi kumakalog ang barrel. Ang unit na Glock na hindi naka-fix barrel is ganito. Yan. Pero, itong unit na to, naka-upgrade. Naka-fix outer barrel. Hindi kumakalog. Ito, umaalog. Pakita mo. Lapit mo sa video. Pakita mo na umaalog yung barrel. Okay? Pakita mo yung ilalim. Hindi yung ibabaw. Yan ha. Kumakalog. Kasi, hindi naka-upgrade. Hindi naka-fix outer barrel. Ito, hindi umaalog kasi naka-upgrade, naka-fix outer barrel. Masarap gumamit ng unit na ganito kesa ganito. Okay? Yan ang pinagkaiba niyan, ha? Kung ikaw yung tipo ng tao na naghahanap ka ng mumurahin, unit na magagamit mo lang ng ilang araw, ng ilang linggo, yung unit na hindi pang habang buhay, gamit ka nito. Gamit ka nito na hindi naka-fix outer barrel. Pero kung ikaw yung taong seryoso sa hobby, ikaw yung taong gusto ng matinding experience pagdating sa hobby, huwag kang bibili nun. Bumili ka ng fully licensed. Yung unit na hindi mo ikakahiya, yung unit na hindi ka pagtatawanan. The fully licensed SRC and Umarex collaboration. Okay, kunin natin yung magazine, press the valve, then spray. Dito rin sa ilalim, spray. Spray. Okay. Kunin natin yung kunin natin yung green gas. Gamit tayo ng 12 kg. Upside down, then press down. 1, 2. Okay. Itong unit na to na kumakalog, ang gas na gagamitin mo rito 12 kg only. Sa 12 kg, posible pa siyang masira. Itong unit na ito, na high-end edition na SRC Umarex collaboration, ang gagamitin mong gas dito, 12 kg, 14 kg, at saka CO2. Pwede. Pag itong kumakalog, ginamitan mo ng 14 kg at CO2, warak to. Warak. Magka-crack, mabibitak, masisira, itatapon mo na, ija-junk mo na. Itong unit na high-end, kahit gamitan mo ng 12 kg, ng 14 kg, ng CO2, gusto mo nang mawarak, hindi siya mawawarak kung yun lang ang paraan. Okay? Kasi
High-end edition po ito. Matibay, malakas, matindi ang laman loob. Lagay tayo ng bala. Okay. Pump lang. Okay. 0.20 grams ha. Okay. 0.20 grams. Para dun sa nag-comment na kaya ko rin ginagamitan ng 0.20 grams para lumakas. Hello? Bossing, nagsasaligta ka ng bagay na hindi mo alam. Nakakahiya ka, nakakaawa ka. Sa susunod, wag na lang po magko-comment kung hindi po natin sigurado, kung hindi natin alam yung tama, no? Hindi tayo gumagamit ng 0.20 grams para palakasin yung unit. Yun talaga yung grams na ginagamit para makuha mo yung accurate na result ng unit. Kawawa. Pasok. Kasa. Mga Karsop, this is the Glock Umarex SRC collaboration high-end edition of the Glock 17 Gen 5. Chrono test po natin. Firing! Wala. 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 Mamaya na natin, Chrono. Sesend ko na lang sa iyo yung video. Sir Bong, ano to? Bong Santos of Vegan, Ilocos Sur. Firing na po tayo mga Karsop. Firing! Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Try mo ang ikalog yung ano ha. Ikalog, tingnan mo may kumakalog kasi na naman. May naipit na naman sa sensor niyan. Yung unit, pag wala na lamang bala, pwede nang itabi. Hindi pwedeng itabi ng may lamang bala at saka ng punong-puno na hangin. Okay? Much better kung itatabi mo na, pasingawin mo. Press the button. Daming hangin, di ba? Kasi upgraded po ito. Okay? Fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, walang hammer, no? Fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, and hop up rubber. Hindi siya naka-enhance eh. Hindi siya naka-big bore nozzle. Okay? So, stock nozzle lang siya. Unit po ng cutting tires of Bong Santos, Vegan, Ilocos Sur. Now for the main event, unit ng ating ka-airsoft, this is the Stoner Rifle of the VFC. Okay, Vega Force. Okay, ang makikita nyo, ano ba to? Naka EOTech holographic scope na color red. Ternong-terno, no? Sayang kung meron lang sanang magazine na color red to, no? Mas maganda, no? Black and red combi. Napakaganda ng unit. Micro CQB to mga Airsoft. Makikita nyo. Maliit siya than the CQB. No? Yung kasing sukat ng CQB is mas mahaba ng bahagya. Mas mahaba ng approximately 4 to 6 inches. Yun yung mga CQB. Ito micro CQB dahil mas maliit. Gagamitin to ng ating ka-Airsoft. Pambugaw ng mga peste doon sa farm niya. No? Pambugaw ng mga daga kasi meron siyang farm ng mga ibon, so mayat mayaro may nakikita siyang daga na gumagapang sa paligid, so gusto niyang maitaboy. No, ay gagamit siya ng ganito kasi hindi siya pwedeng gumamit ng mga pamatay daga kasi nga may ibon. Baka ang makatoka yung mga ibon, yung mga manok, yung mga bibe doon sa farm niya, sayang naman, di ba? Kaya ito, gagamit siya nito. So, napakaganda nito. Mag-e-enjoy ang ating bossing dito. Okay? So, itong unit na to is fully adjustable tulad ng iba. Okay? Okay. Naka-EOTech holographic scope. Hindi red dot to. So, may night mode, may day mode. Full metal mula ulo hanggang baba. Tignan nyo yung mga detalye. Trigger. Ayan, no? Okay? Ito. Lahat red. Napakaganda, no? Hindi siya pipitsugin, hindi siya ordinaryong tignan, hindi siya pang hindi siya mumurahin tignan. Okay?
makikita nyo, pang-elite. Kumbaga talagang, meron kasi mga tao na gusto yung mga colored na ganito, no? Maraming taong ganyan. Ako actually, gusto ko rin yung mga colored, no? Graduate na kasi ako sa full block, graduate na ako sa ganito. Gusto ko yung mga colored na ganito. Maangas, magandang tignan, malupit tignan. Okay? So, kuha tayo ng magazine. Ito ang magazine niya. Ang kasamang magazine niya is, kung tawagin, PMAG, plastic magazine. Hindi metal ang magazine ito. Pero kung sakasakali gusto mag-upgrade, pwede mag-upgrade into metal magazine like this. Okay, metal magazine like this, no, pwedeng i-upgrade. This is a 300 rounds magazine, while this is a 180 rounds magazine only. Plastic mag lang siya, spring type. Okay? Para malagyan mo ito ng bala, kailangan mong gumamit ng reloader. Tusok mo lang. Yan, tusok mo, then pump. Pump ka lang ng pump. Okay? Para hindi ka mainip, yan, pump ka lang ng pump na ganyan. 180 rounds ang pwede sa kanya. Okay? I do suggest kailangan ang reloader mo yung malaking version na rin sana na ganito. Hindi ko na gano'ng pupunuin, ha. Ngayon, ang battery niya dito nilalagay sa butt tube. Instead of pressing, hatakin mo. Yun. Okay? So, ngayon, kunin natin yung mismong plug. Okay? Then, pasok natin yung battery. Battery type, upgraded type ang ilalagay natin. Li-poly. Hindi tayo gagamit ng ordinary rito, no? Kasi sayang yung unit, napakaganda, tapos ordinary battery gagamitin mo. Itong unit, itong battery na to, li-poly, ito yung isa sa mga sensitive na battery. Pero siya yung pinaka-effective eh. Sensitive in terms of hindi siya pwedeng ma-drain, hindi rin siya pwedeng ma-overcharge, at hindi siya pwedeng mag-init. Para wag siya mag-init, pag i-charge mo, kailan nasa labas. Wag nasa loob ng tube. Okay? Tapos, para hindi siya ma-overcharge, kailangan mong gumamit ng magandang klaseng charger. Ang gagamitin mo is balancer. Yun ang kasamang charger na free nito. Then lastly, hindi siya pwedeng ma-drain. One full charge of this battery is equivalent to 10 magazine na 300 rounds. Dami, di ba? 180 rounds lang to. Most probably 15 na ganito na magazine. Okay? Pasok. Plug it. Secure the wire. Saka natin sasara. Okay? Tap. Okay. Okay. Single fire. Rapid fire. Napakaganda. Itong unit na to, ayan, to. Ayan, pakita ko sa inyo yung night mode. Kita? Pakita mo yung day mode. Ayan. Kita. Kabila. Day mode. Kita. Night mode. Night mode. Green dapat. Kita. Okay, ayan. Ayan ha. Ayan. Yan yun. Ganon ha. May selector siya. Pasok. Wala na kailangan ikasa. Kasi this is a AEG. Hindi na kailangan ikasa. Okay? Pagkabit mo ng battery, good to go. Paggamit mo ng magazine, good to go. Firing po tayo mga cars. So, firing. Single fire. Rapid fire. Okay, single fire, balik natin. Rapid fire. Okay. Woo!
napakaganda, napakasarap ng unit. Purely FPS. Every time matatapos maglaro, always clear the magazine, then clear the chamber. Then rest the spring. Lagay natin sa rapid fire. Press 1 seconds. Then single fire. Then put it back to safe. Okay. Yung unit natin, lagi nating isa-safe mga airsoft para safety sa mga anak natin, sa mga kasama natin sa bahay. Ha? At saka hanggat maaari, kung pwede, bunutin natin yung battery para kung sakaling may lumikot, may gumalaw, hindi siya mapapahamak. Okay? Napakalupit unit na ating airsoft. Chris, season of Nueva Vizcaya ba si Chris? Nueva Vizcaya. Of Nueva Vizcaya. Okay mga airsoft, ito na po yung unit natin kay airsoft. 3, 2 pistol, 1 rifle, ready for packing and ready for shipping. Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod.